Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Delphine. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Oriental. Umalis ka na, Delphine. Hindi na namin kayang pigilan ng mga sundalo. Papapahamak ko lang kung mananatili ka. Hindi, Mang Andres. Magkasama po tayong aalis sa lugar na to. At kung mamamatay man po ako, mas gugustuhin kong mamatay ng lumalaban. Huwag nang matigas ang ulo. Umalis ka na. Habang may panahon pa. Hindi na kita kayang protektahan. Sugatan na ako at unti-unti nang nangihina. Pabagsak na ang kilusan. Siguro napapanahon na para mamuhay ka ng payapa. Magpakalayo-layo ka. Bata ka pa, Delphine. Malayo pa ang mararating mo sa buhay. Kaya piliin mo ang mamuhay ng marangal. Hindi po, Manong. Hindi po ko aalis nang hindi kayo kasama. Pakiusap. Tumayo na po kayo. Aalis na tayo dito. Huli na ang lahat para sa akin, Delphine. Pero ikaw, nagsisimula pa lang ang buhay mo. Huwag mo itong hayaang masayang ngayong gabi. Eto, dalhin mo ang punyal na ito. Gamitin mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo sa mabuting paraan. Ayoko po kayong iwan, Manong. Bubuhatin ko na lang po kayo. Tara na po. Sumama na po kayo sa akin. Kaya ko namang gamutin yung mga sugat ninyo eh. Hindi na, Delphine. Hindi ko na din kakayanin. Kahit pamagamot mo ang lahat ng sugat ko, hindi na din kakayanin ng katawan ko ang pinsala. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman kita bababayaan. Kahit saan magpunta, basta't dala mo ang punyal ni Kristo, naroroon din ako. Ito ang tagpong paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Delphine. Alaala ito ng kahapon, ng mga panahong kasapi pa siya ng rebelding grupo. Matapos ang malagim na insidente na umubos sa kanilang samahan, himalang nakaligtas si Delphine. Nagtago ang binata sa makapal na kugunan habang pinagmamasdan kung paanong patayin ng mga militar ang kanyang mga kinilalang magulang. Bata pa lamang si Delphine nang kupkupin siya ni Mang Andres. Ito ang pinuno ng kilusan. Maliban dito, isa ding mahusay na manggagamot ang matanda. Itinuro nito ang lahat ng nalalaman sa paslit hanggang sa humantong ito sa tamang edad. Tuluyang naging kasapi ng kilusan ng binata at gamit ang kakayanang namana mula sa matanda. Ilang beses itong nakapagpadala ng tagumpay sa kanilang kilusan. Bagaman naging mapanganib ang pamumuhay, naging masaya si Delphine sa mga taong itinuring nitong pamilya. Ngunit hindi inakala ng binata na magwawakas pala ito. Para sa ibang mga tao, normal lamang na labanan ng rebelde at sundalo ang nangyari. Ngunit alam ni Delphine ang totoong dahilan ng pagsalakay ng mga militar. Matapos ang kaganapang yun, nagtago ang binata. Maraming taon itong namuhay sa kagubatan. Walang ibang inaasahan kundi ang sariling kakayanan. Nagawang tiisin ng binata ang mahirap na buhay hanggang sa mabalitaan itong patay na ang taong naghahangad sa tangan niyang punyal. Buwaba ng bayan si Delphine para mamuhay ng normal.
Ngunit hindi naging madali para sa kanya ang lahat. Walang kamag-anak, walang kakilala sa bayan. Nagpakalat-kalat sa lansangan ang binata dahil sa itsura nito. Napagkamalang baliw si Delphine. Kaya naman itinataboy ito ng mga taong makakasalamuha. Hanggang sa makilala ng binata ang matandang babae. Tawagin na lang natin sa pangalang Faustina. Isang matandang dalagang kumukupkop na mga kabataang pagala-gala sa daan. Natagpuan nito si Delphine na kumakain ng mga tirang pagkain mula sa basurahan. Nilapitan ni Aling Faustina ang binata. Noong una ay naging mailap si Delphine. Lumalayo pa ito sa tuwing lalapitan. Hanggang sa dumating ang isang kaganapang si Delphine mismo ang lumapit sa matanda. Nakahiga ang binata sa lilim ng isang puno. Nang makita nito si Aling Faustina. Tatawid na sana ng kalsada ang matanda. Nang mapansin ni Delphine ang isang rumaragasang toro. Dali-dali itong tumayo. Tumakbo papunta sa kinaroroonan ng matanda. Upang itulak ito papunta sa gilid ng daan. Ano ka ba namang matanda ka? Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Kamuntikan ka na maging kwento ah. Tanong ni Delphine. Mabuti na lang at nandiyan ka. Salamat sa iyo, iho. Nadugtungan pa ng ilang taon ng buhay ko. Siya nga pala, ang pangalan ko ay Faustina. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng taong nagligtas sa akin? Tugon ng matanda. Delphine, yan po ang pangalan ko. Sa susunod po, mag-iingat ka ha? Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon nandyan ako para iligtas ka. Muling wika ng binata. Akmang aalis na sana ito. Nang biglang hawakan ni Aling Faustina ang laylayan ng kanyang damit. Saan ka naman pupunta, iho? Hindi pa ako tapos magpasalamat sa iyo. Bakit hindi mo muna ako saluhan sa dala kong pagkain? Tanong na matanda. Hindi na ho. Salamat na lang po at hindi ako gutom. Tugon ng binata. Ngunit kahit anong tanggi nito sa salita, hindi naman nakakapagsinungaling ang kanyang sikmura. Bigla itong kumulo. Lalo pa nang maamoy ang napakabangong samyo ng dalang kakaninang matanda. Napakabango talaga ng sumang gawa sa bagong aning malagkit na palay. Alam mo, iho, hindi nagsisinungaling ang sikmura mo. Kaya maupo ka dito sa tabi ko. Heto, kainin mo. Wika ni Aling Faustina. Sabay abot ng isang balot ng mainit-init pang suman. Hindi nagsasalita si Delphine. Tuloy-tuloy lamang ito sa pagkain. Hanggang sa hindi na malayang halos maubos na nito ang dalang pagkain ng matanda. Ay nako, paano ba yan? Mukhang wala nang natira para sa ibang mga kabataan ha. Muling wika ng matanda. Habang tinitignan ang dalang bayong. Ha? Naubos ko po ba ang lahat ng dala nyo? Nako, pasensya na po. Gutom na gutom talaga ako eh. Tugon ng binata. Ay sus, walang problema. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa bahay para magluto pa ng panibago. Wika ng matanda. Hindi na nagawang tumanggi pa ni Delphine dahil sa hiya. Sumama ito sa tahanan ng matanda.
Nanlaki ang mga mata dahil isang magarang mansyon ang bahay nito. May kalumaan na at halos bakbak na ang pintura sa labas ng tahanan. May mga baging na ding nakakapit sa haligi at paakyat sa ikalawang palapag. Narinig din ni Delphine ang tawanan ng mga batang nagmumula sa hindi kalayuan. Ang laki naman po pala ng bahay niyo, Aling Faustina. Kayo lang po ba ang nakatira dito? Tanong ng binata. Oo, 5 taon na ang nakakaraan. Pero ngayon, marami na akong kasama at gusto kong makilala mo sila. Tara sa likod ng bahay. Ipapakilala kita sa bago mong pamilya. Tugon ni Aling Faustina. Naku, pasensya na po pero wala akong balak manatili ha. Naparito lang po ako kasi tutulungan kitang magluto ng suman. Yun naman ang usapan natin, hindi ba? Oo nga pala, magpapatulong lang pala ako sa'yo. O siya, tara na sa kusina nang masimulan ko na ang pagluluto. Wika ng matanda. Nagsimulang magluto ang dalawa. Si Delphine ang nagkayod at nagpiga ng niyog. Samantalang si Aling Faustina naman ang naghahalo ng malagkit. Inantay ng binatang matapos ang pagluluto bago tuluyang nagpaalam. Luto naman na siguro yung suman mo, Aling Faustina, no? Pwede na siguro ako umalis. Pagpapaalam ng binata. Hindi naman sumagot ang matanda. At habang nag-aantay sa tugon nito, biglang pumasok ang isa sa mga kabataang naglalaro sa labas. Nanay Faustina, nandito na naman po sila. Wika ng paslit. Tinatayang mga 8 taong gulang pa lamang ito. Kitang-kita ni Delphine ang takot sa mga mata ng bata. Papasukin mo sa bahay ang mga kapatid mo, Bobot. Sabihan mo silang wag lalabas ha, hanggat hindi ko sinasabi. Alam mo na ang gagawin mo. Kilos na. Tugon ni Aling Faustina. Mabilis namang kumilos ang paslit. Nagsipagpasukan ang mga bata sa mansyon. Naglakad si Aling Faustina papunta sa sala. Lumabas ng tahanan upang harapin ang sinasabing panauhin. Tandang Faustina, Magandang hapon sa'yo. Alam mo na siguro ang dahilan kung bakit kami nandito. Siguro naman, hindi ko na kailangang ipaalala sa'yo. Wika ng lalaki. Nakatayo lamang sa likod ni Aling Faustina ang binata at nakikinig sa usapan. pasensya na. Pero wala na kayong makukuhang kahit anuman sa akin. Kaya umalis na kayo. Wika ng matanda. Nagmamatigas ka ng matanda ka. At sinong pinagmamalaki mo? Yang balbas saradong taong grasa na nasa likuran mo? Muling tanong ng lalaki. Napalingon si Aling Faustina sa likuran at nakitang nakatayo si Delphine. Anong ginagawa mo dito? Ang akala ko ba'y aalis ka na? Tanong na matanda. Sana nga pero mukhang gusto ko munang makipaglaro sa mga to eh. Sino po ba sila? At bakit kanila tinatakot? Tugon ng binata. Wala kang kinalaman dito, iho. Kaya huwag kang makikialam kung ayaw mong committed ang iyong daraanan.
Matagal nang kumitid ang daan para sa akin, tanda. Kaya wala na akong panghihinayang sa kung anumang mangyayari. At isa pa, hindi kita hahayaang gulpihin ng mga lalaking yan. Tugon ni Delphine. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Ano, tanda? Magbibigay ka ba? O baka gusto mong masaktan na naman pati ang mga batang kasama mo dito? Banta ni Brando. Sa pagkakataong yun, si Delphine na ang sumagot. Walang ibibigay sa inyo ang matanda. Kaya umalis na kayo rito. Tugon ng binata. Aba, ang lakas ng loob mo para makialam sa amin. Hindi mo ba nakikita kung gaano kami karami? Kitang-kita ko kayo. 1, 2, 3, 4, 5 walang silbing lalaki ang nakatayo sa harapan ko. Ang lalaki ng katawan nyo. Bakit hindi na lang kayo maghanap ng trabaho? Wika ni Delphine. Inawat pa ito ng matanda. Ngunit hindi nagpapigil ang binata. Aba, matabil din ang dila ng isang to. Baka gusto mong mauna ka sa listahan. Wika ni Brando. Sabay senyas sa mga kasamahan. Nagsipagsuguran ang mga ito papunta sa kinatatayuan ni Delphine. Laking gulat na matanda. Dahil imbis na tumakbo ay sinalubong pa ni Delphine ang mga ito. Isa-isang pinabagsak ng binata ang mga kasamahan ng lalaki. Sa isang iglap lang, nakita na lamang nitong nakahandusay na sa lupa ang mga tauhan. Naglabas ng baril ang lalaki at tinutukan si Delphine. Masyado kang pakialamero. Sige subukan mong ilaga ng bala ng baril ko. Wika ni Brando. Sinabi ko naman sa iyong huwag ka nang makialam. Hayan tuloy. Pati ikaw nalagay sa alanganin. Siya si Brando. Isa sa mga tauhan ng pinakamayamang tao dito sa bayan. Hindi magdadalawang isip ang taong niya na patayin ka, iho. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Wika ni Aling Faustina. Ngunit parang hindi nakikinig ang binata. Brando pala ang pangalan mo? Alam mo bang delikadong maglaro ng baril? Wika ni Delphine. Hindi nito alintana ang panganib na kinakaharap. Sa halip na umiwas, mas lumapit pa ito kay Brando. Hanggang diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Kung ayaw mong sumabog yung bunbunan mo. Wika ni Brando. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ito na matinding takot sa binata. Nanginginig ang mga tuhod at halos hindi na makatayo ng maayos. Bigla nitong inihagis ang baril. Tumakbo papalayo. Nagsipagsunura naman ang mga kasamahan nito. Ngunit bago tuluyang makalabas sa bakuran ng matanda, nag-iwan pa ito ng banta. Babalikan kita at sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo, taong grasa. Sigaw nito habang tumatakbo palayo. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo, iho? Pinatakbo mo lang naman ang pinakamatapang na tauhan ni Don Raimundo. Ibang klase ka pala. Sabihin mo nga sa akin, sino ka bang talaga? Tanong na matanda. Wala po. Ordinaryong tao lang po na marunong tumingin ng patas sa kapwa. Sige po
Aalis na ako. Mag-iingat po kayo dito. Tugon ng binata. Habang nasa daan palabas, napagtanto nitong maaaring malagay sa panganib ang matanda, maging ang mga batang kasama nito sa tahanan. Huminto ang binata. Muling kinausap si Aling Faustina. Napag-isip-isip ko na baka balikan kayo ng mga taong yun eh. Kaya maaari sana mananatili ako ng ilang araw. Isa pa, masarap yung kakaning niluluto niyo eh. Sayang naman kung hindi makakain. Wika ni Delphine. Tama ka nga, iho. O siya, maligo ka na muna at ayusin ang sarili mo. Mag-ahit ka na din dahil mukha kang unanong kapre dyan sa balbas mo. Tugon ng matanda. Matapos maglinis ng katawan niya, binigyan ni Aling Faustina ng masusuot ang binata. Kanino mga damit to, Aling Faustina? Akala ko ba wala kayong anak? Tanong ni Delphine. Pagmamay-ari yan ng nasira kong kapatid. Siya ang totoong may-ari ng mansyon na ito. O siya, magbihis ka na at ipapakilala kita sa mga batang nandito. Tugon ng matanda. Matapos magbihis ay lumabas ang binata sa silid. Nagpunta ito sa kusina. Nakita ang ilang kabataang nasa edad 8 pataas. Saan naman po nanggaling mga batang to? Bakit niyo po sila kinukupkop? Tanong ni Delphine. Mga ulilang lubos ang mga ito. Wala nang magulang na umiintindi. Nagpakalat-kalat sa lansangan, kaya pinili kong kupkupin. Wala din naman akong anak, kaya itinuon ko na lamang ang atensyon ko sa ganitong gawain. At isa pa, ito din ang ginagawa ng kapatid ko, kaya itinuloy ko na lang. Ikaw, ano bang kwento mo? Tugon ng matanda. Naupo naman si Delphine. Nagdadalawang isip itong magkwento ng nakaraan. Ngunit kalaunan, napilitan din ito. Pasensya na po pero ayokong pinag-uusapan yung nakaraan ko eh. Marami po kasing alaala yung bumabalik sa akin eh. Ayoko na pong maalala yung mga yun. Wika ni Delphine. Wala kang dapat ikatakot, iho. O ikahiya. Walang huhusga sa'yo sa lugar na ito. Tugon ng matanda. Ay naku, talaga naman. Pero sige, ikukwento ko na. Galing po ako sa kabundukan. Isa po akong kasapi ng rebelding kilusan. Inatake kami ng mga sundalo eh. Ako lang po yung tanging nakaligtas. Kung hindi dahil sa punyal na to, malamang patay na din po ko. Wika ng binata. Habang pinapakita ang punyal, tinignan itong maigi ni Aling Faustina. Nanlaki ang mga mata dahil pamilyar sa kanya ang punyal na ito. Pinapasok nito ang mga bata sa kanilang silid upang makausap ng sarilinan si Delphine. Kung hindi ako nagkakamali, ang punyal na ito ay tinatawag na punyal ni Kristo. May usap-usapang nagtataglay ito ng kakaibang kapangyarihan at kakayanang pumatay ng mga elemento, kagaya ng mga aswang at engkanto. Tama ba, iho? Sabihin mo nga sa aking bata ka, ano ba talaga ang totoo mong pagkatao? Tanong ni Aling Faustina.
Nagulat si Delphine dahil alam na matanda ang tungkol sa hawak niyang punyal. Teka, bihira lang po yung mga taong nakakaalam ng tungkol sa punyal na to. Kaya nagtataka ako. Paanong nalaman ng isang matandang kagaya mo? Tanong ni Delphine. Ang kapatid kong si Raimundo. Siya ang totoong nagmamay-ari ng punyal na yan. Ipinagkatiwala niya ito sa isang tagalabas. Kung natatandaan ko ang pangalan ng taong yun Andres. Wika ni Aling Faustina. Nanayo ang balahibo ni Delphine. Dahil tila pinag-adya ng tadhana ang pagkikita nila ni Aling Faustina. Andres din po yung pangalan ng taong kumupkup sa akin. Isa po siyang rebelde. Kung tama ang hinala ko, maaaring isang tao lang ang tinutukoy natin. Wika ni Delphine. Isang paraan lang ang alam ko para mapatunayan ng sinasabi mo. Bakit ito tinawag na punyal ni Kristo? Tanong na matanda. Simple lang po. Dahil ang punyal na to, may kakayanang pumatay ng mga elemento, kagaya ng engkanto at aswang. Sinasabi ding galing ito sa Golgota, kung saan pinako ang anak ng Diyos, at pinaniniwala ang gawa ito sa pakong ginamit sa kanya. Pagpapaliwanag ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Aling Faustina. Dahil tama ang sinabi ni Delphine. Tama ka, iho. Isa itong antigong punyal na nabahiran ng dugo ng anak ng Diyos. Gawa ito sa pako na ginamit para parusahan siya. Paano itong napunta sa'yo? Maaari mo bang ikwento ang buong pangyayari? Tugon ng matanda. Isinalaysay ng binata ang nangyari bago pa man mapunta sa kanyang pangangalaga ang punyal. Ayon kay Delphine, dating sundalo si Mang Andres. Maliban dito, mahusay na antingero at manggagamot ang matanda. Napabilang pa ito sa isang lihim na samahan na nangangalaga sa mga banal na kagamitan. Pinamumunuan ito ng isang prominenteng tao. Ngunit ni minsan, hindi ito pinangalanan ng matanda para mapangalagaan ang reputasyon. Nang mga sandaling yun, nagkaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan sa organisasyon. Nagkawatak-watak ang grupo. Tanging ang pinuno at si Mang Andres na lamang ang naiwan. Tinangay din ng ilan sa mga kasapi ng samahan ang dalawa pang banal na gamit na nasa pangangalaga ng grupo. Samantalang ang punyal ni Kristo naman naiwan sa pinuno. Sa pagtagal ng panahon, nagkasakit ang pinuno. Nagpa siya itong ibigay kay Mang Andres ang punyal para mapangalagaan. Ang mga sumunod na tagpo ay pagbabalik tanaw. Ayon sa salaysay ni Mang Andres. Wala na akong ibang pwedeng pagkatiwalaan, Andres. Ikaw na lang ang alam ko may kakayanan para mapangalagaan ang punyal na ito. Hindi na magtatagal ang buhay ko. Kaya pakiusap, huwag mo nang tanggihan pa ang galo ko sa'yo. Alam kong malaking responsibilidad ang inaatang ko sa balikat mo. Pero malaki ang tiwala ko sa'yo, kaibigan. Wika ng pinuno ng grupo. Nang mga panahong yun, nasa edad 30 pa lamang si Mang Andres. Kung tutuusin, bata pa ito para sa kasalukuyan niyang ranggong kolonel. Huwag po kayo mag-alala, pinuno.
Hindi ko hahayaang mapasa kamay ito ng masasamang loob at karangalan ng pagkatiwalaan ng isang banal na gamit. Ako nang bahala sa lahat. Sisiguraduhin kong mananatiling ligtas ang punyal sa akin. Tugon ni Andres. Mahusay. Kakausapin ko ang aking kapatid tungkol sa bagay na ito. Alam na din naman niya ang kalagayan ko. At paniguradong mauunawaan ni Faustina ang aking desisyon. Muling wika ng pinuno. Matapos ang pag-uusap na yun, tuluyan na itong namaalam. Pinangalagaan ni Andres ang punyal. Isa sa mga dating kasapi ng samahan ni Andres ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa punyal. Sa takot na makuha ng sapilitan ng sandata, pinili ni Andres na magbitiw sa tungkulin at mamundok para mapangalagaan ang sandata. Alam nito ang panganib na maaaring idulot kung mapupunta ito sa maling kamay. Dito na nagsimulang bumuo ng samahan si Andres. Karamihan sa mga kasapi nito ay mga antingero o bertudes na may alam sa totoong kapangyarihan ng punyal. Hindi naging madali kay Andres na itaguyod ang samahang yun dahil wala itong koneksyon sa bayan. Hirap sila pagdating sa pangangailangan, lalo na sa pinansyal. Kaya napilitan ang mga itong manghingi ng tulong sa bayan. Ngunit minasama ng mga tao ang kanilang hangarin. At simula nun, nabansagan ang grupo nila bilang rebelde. Ang ilan ay tinotoo ang bansag na ito. Pinangatawanan ang pagiging tulisan para mabuhay sa kabundukan. Hindi naman masisi ni Andres ang mga kasamahan dahil maging siya nakakaranas din ng hirap. Ito ang nagbigay ng dahilan sa mga sundalong tugisin ang kanyang pangkat. Nang mga panahong iyon, nasa pangangalaga na ni Andres si Delfin, kaya nasaksihan ito kung paanong nahirapan ang matanda sa pagpapalipat-lipat ng kampo. Hanggang sa tuluyan silang masukol at wala nang nagawa kundi harapin ang kanilang kapalaran. Balik tayo sa kasalukuyan. Yan po yung naging kwento ni Mang Andres sa akin at kung paanong napunta sa akin ang punyal. Wika ng binata. Walang duda. Ang Andres na sinasabi mo ay ang kaisa-isang kaibigan ng kapatid ko. At si Raimundo ang pinuno ng dating samahang kinabibilangan niya. Tugon ng matanda. Itinuring po akong totoong anak ni Mang Andres. At parang ama na din po yung naging tingin ko sa kanya. Dahil siya po yung nagturo ng lahat ng nalalaman ko. Kung hindi dahil sa taong yun, malamang wala na ako sa mundong to Bueno, tama na ang malulungkot na alaala. Nandito ka na sa tahanan ko. At paniguradong ito din ang gustong mangyari ng kapatid ko. Ang punyal na yan, namimili ng kanyang paglilingkuran. At sa pinakita mo kanina, tingin ko, karapat dapat kang magmay-ari ng isang banal na sandata. Wika ni Aling Faustina. Tumayo ito at may kinuhang maliit na papel na nakaipit sa ilalim ng imahe ni Kristong nakapako sa krus. Iniabot ito sa binata at sinabihang pag-aralang mabuti ang mga nakasulat doon. Binuksan ito ni Delfin. Nakita ang ilang katagang nakasulat sa salitang Latin. Mga dasal po ito Para saan po ito, Manang? Tanong ng binata. Iyan ang susi para paganahin ng kapangyarihan ng punyal. Ngunit pakakatandaan mo,
Sa oras na sangbitin mo ang mga dasal na yan, makikita mo ang mga bagay na nakikita ng punyal at kusa kang susundan ng mga nilalang na naghahangad nito. Isa na doon ang mga engkanto at aswang. Sa tingin mo kakayanin mo ba? Tugon ni Aling Faustina. Wala na din namang mawawala sa akin, Manang. At isa pa, napag-isip-isip ko din na marahil may malaking dahilan si Mang Andres kung bakit niya to pinasa sa akin. Natatandaan ko po kasi nung bata pa ako. Palagi niyang sinasabi sa akin na may mga nilalang nakukuha ng punyal na to. Pero sikapin ko daw na hindi ito makuha sa akin. Kaya para mapangalagaan ang punyal, siguro nga dapat kong pag-aralan kung paano itong gagamitin. Wika ni Delphine. Napangiti naman si Aling Faustina. Tumayo ito at nilapat ang mga kamay sa ulo ng binata. Nagulat si Delphine sa ginawa ng matanda. Teka, Manang, ano pong ginagawa niyo? Binabasbasan ka. Hindi ko pala nasabi sa'yo na isa din ako sa mga bertudes na kasapi sa samahan ng aking kapatid. Tanggapin mo ang basbas na ito bilang patnubay at nawa ay pagpalain ka ng Panginoon sa pinili mong landas. Wika ni Aling Faustina. Matapos mabasbasan, bigla siyang binuhusan ng matanda ng tubig. Para sa naman po yan? Wala lang. Maligo ka na at magpahinga. Hindi pa din nawawala yung amoy mo. Ilang taon ba kayong hindi nagkita ng sabon? Biro ng matanda. Ngunit lingid sa kalaman ni Delphine na ang tubig na ibinuhos sa kanya ng matanda, isa sa mga banal na sandata. Ito ay ang tubig mula sa tagiliran ni Kristo. Kinagabihan niya. Habang nagpapahinga ay naisip ng binatang buklatin ng kapirasong papel na ibinigay na matanda. Tanging gasera lamang ang nagsisilbing liwanag niya sa silid. Kaya inilapit nito ang papel sa liwanag upang makita ng maayos ang mga nakasulat. Hindi namamalayan ni Delphine na unti-unting dumidikit sa apoy ng kandila ang kapiraso ng papel. Laking gulat ng binata dahil bigla itong nagliyab. Nabitawan ni Delphine ang nagliliyab na papel. Aksidente itong nahulog sa talim ng punyal na nooy nakalapag lamang sa lamesa. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil biglang naglitawan ang mga titik na nakasulat sa ibang lengguwahe. At sa isipan ni Delphine, naririnig nito ang mga salitang nakasulat sa kapirasong papel. Sinundan ito ng binata nang makailang ulit, sabay hawak sa punyal. Biglang nagbago ang kapaligiran na tila ba nagliwanag ang paningin ni Delphine. Maging ang maliliit na kulisap ay nagagawa nitong makita. Napangiti ang binata sa biglaang pagbabagong nararanasan. Lumipas ang buong gabi na hindi nakakaramdam ng pagod ang binata. Nanatili itong gising habang pinagmamasdan ang mga letrang nakaukit sa talim ng punyal. Hindi rin namalayan ni Delphine na umaga na pala. Nagulat na lamang ito nang kumatok ang isa sa mga alagang paslit ni Aling Faustina. Tinawag siya nito para mag-agahan. Paglabas ni Delphine sa sala, nakahilera sa isang mahabang lamesa ang mga bata. Nakaupo sa gawing dulo nito ang matanda. Maupo ka, iho, at magsisimula na tayong kumain.
Siya nga pala. Magpapasama ako sa iyo sa bayan mamaya ha. Dahil may kailangan akong kunin sa tindahan ng karne. At bibili din tayo ng bigas. Wika ni Aling Faustina. Ngunit ramdam ng binatang iba ang pakay nito sa bayan. Wala pong problema, Manang. Ako na po ang bahalang magbuhat ng mga bibilhin niyo sa bayan. Tugon ni Delphine. Matapos kumain, lumakad na ang dalawa. At habang nasa daan, sinabi ni Aling Faustina ang totoong dahilan kung bakit siya pupunta sa bayan. Ang pupuntahan natin sa bayan, isa sa mga taong naghahangad ng punyal. Mag-iingat ka, Delphine. Dahil isa siyang aswang. Babala ng matanda. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero bakit kailangan natin siyang puntahan kung alam niyo palang delikado? Tanong ng binata. Ito ang pinakauna mong misyon at pagsubok. Titignan natin kung napag-aralan mo ng maayos ang dasal na ibinigay ko sa iyo. Tugon ng matanda. Napailing si Delphine sa sinabi nito. Kung ganun, minamanmanan niyo po pala ako kagabi. Anong sinasabi mo? Magkatabi lang ang silid natin. At naririnig kitang paulit-ulit na binabasa ang dasal na yon. Wika ni Aling Faustina. Ilang minuto pa ang nakalipas. Narating na nila ang sinasabing tindahan ng karne. Napahinto sa ginagawa ang mga matador nang makitang dumaan si Delphine. Patuloy lamang sa paglalakad ang binata at pasimple itong lumingon. Nakita ni Delphine na nakasunod sa kanya ang mga matador. Paano ba yan? Magkita na lang tayo mamaya sa bilihan ng bigas. May kukunin lang akong ipinatahi ko doon sa mananahe. Muling wika ng matanda. Tumango lamang si Delphine at naglakad papunta sa gawing dulo ng pamilihan. Masyadong maraming tao sa lugar. Kaya minabuti ng binatang pumunta sa lugar na walang tao. Nilingon nito ang mga matador. Laking gulat ng binata dahil wala na ang mga ito. Nagpatuloy lamang sa paglalakad ang binata hanggang sa makarating ito sa bandang talahiban. Napahinto si Delphine dahil nakita niyang nakatayo ang mga matador at may hawak-hawak na itak ang mga ito. Tingnan mo nga naman. Hindi na pala namin kailangang hanapin ang punyal dahil kusa na itong lumalapit. Wika ng isa sa mga matador. Kayo pala ang sinasabi ni Tandang Faustina. Matanong ko lang, bakit ba gustong gusto niyong makuha ang punyal na to? Kahit alam niyong maaari niyong ikamatay. Tanong ng binata. Yun mismo ang dahilan. Isa ang punyal sa mga sandatang kinatatakutan ng aming lahi. Kaya gusto namin itong makuha para mabawasan ang mga sandatang maaaring makapatay sa amin. Tugon ng matador. Ganun pala. Mahusay na estratehiya. Pero pasensya na. Mukhang hindi yan uubra. Wala akong personal na galit sa inyo. Pero isa ito sa mga misyon ko. Kaya wala sanang personalan ha. Wika ni Delphine. Sabay bunot sa punyal. Bahagyang napaatras ang mga matador nang makita ang nagliliwanag na talim na sandata ng binata. Tila dugo ang kulay nito.
Magpasalamat ka at tirik pa ang araw. Hindi ka namin magawang labanan. Pero huwag kang mag-alala. Dahil mamayang gabi, bibisita kami sa'yo. Tugon ng isa sa mga matador. O sige, aasahan kita. Siya nga pala, anong pangalan mo? Tanong ni Delphine. Gudo nga pala ang pangalan ko. Tandaan mong mabuti. Dahil yan na ang huling beses na maririnig mo yan. Tugon ni Gudo. Sabay takbo palayo. Hindi na ito hinabol pa ng binata. Dahil biglang dumami ang tao sa paligid. Bumalik na lamang ito sa palengke at pinuntahan ang sinasabing bigasan ni Aling Faustina. Pagkarating doon, wala na ang matanda. Kaya naupo muna si Delphine sa tabi ng tindahan. Habang nakatambay, napansin ito na panay ang tingin sa kanya ng isang lalaki. Nagbubuhos ito ng bigas sa mga sisidlan. At dahil nasa binata ang atensyon, natapon ang ginagawa nito. Dahil sa nangyari, nagalit ang may-ari ng bigasan. Napatingin kay Delphine. At ikaw naman, alam mo nang nagtatrabaho yung tao. Ginugulo mo. Umalis ka dyan! Tumayo ang binata. Akmang lalakad na sana nang bigla itong tawagin ng may-ari ng bigasan. Sandali lang. Parang nakita na kita kung saan. Taga dito ka ba? Parang may kamukha ka eh. Pero hindi pwedeng ikaw yon. Dahil napakadungis ng taong yon. At mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Muling wika ng matanda. Grabe naman po kayo, Manong. Hindi ko po kilala yung sinasabi niyong tao. Baka kamukha ko lang. Sige po mauuna na ako. Tugon ng binata. Ngunit bago ito tuluyang umalis, muli siyang hinawakan ng matanda. Ang totoo niyan, kailangan ko ang tulong mo. Alam kong ikaw yung taong sinasabi ni Faustina. Halika, tumuloy ka sa tindahan. Nang maipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Wika ng matanda. Hindi na nagawang tumanggi ni Delphine. Sumunod ito sa matanda. At nang makarating sila sa loob ng tindahan, dinala nito ang binata sa bodega na imbakan ng mga bigas. Ano po bang may tutulong ko sa inyo? At bakit niyo po ako dinala dito sa bodega? Tanong ng binata. Ang lugar na ito ay pinamumugaran ng isang nilalang. Taon-taon, may namamatay sa bodegang ito. Hindi na nakikita ang bangkay. Ilang tauhan ko na din ang nawala dahil sa nilalang na yon. Kaya nais ko sanang hingiin ang tulong mo para palayasin at kung kailangan, patayin ang kung anumang elementong nandito. Pagpapaliwanag ng matanda. Dito napagtanto ni Delphine ang gustong ipagawa ni Aling Faustina sa kanya. Sige po, titignan ko kung anong magagawa ko. Tugon ng binata. Salamat iyo. Sige na, maiwan na kita. Pasensya na ha. Natatakot talaga kasi ako eh. Wika ng matanda. Matapos ay dali-dali itong lumabas ng bodega. Isinara ng binata ang pinto. Inantay na magpakita ang sinasabing nilalang. Napaka-alinsangan sa loob ng lugar na yon. At ang tanging pasukan ng hangin ay isang maliit na bintana sa bandang itaas ng dingding. Ilang minuto pa ang nakalipas
Biglang nakaramdam ng pagkilos ang binata. Napansin ito ang aninong nakatago sa mga sako ng bigas. Kung sino ka man, magpakita ka. Bakit ka pumapatay ng tao? Tanong ng binata. Yan ba ang sinabi sa'yo ng matanda? Napakasinungaling talaga ng Sixto na yan. Siya ang humingi ng tulong sa akin para maging maunlad ang kanyang negosyo. At kapalit ng swerteng ibinibigay ko sa kanya, mag-aalay siya ng buhay na tao. Tugon ng nilalang. Kung ganun, siya din mismo yung gumagawa ng masama. Mukhang naloko ako na matandang yun . Humanda siya sa akin mamaya. Tugon ni Delphine. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Hindi ako mananatili sa lugar na ito kung hindi siya lumagda sa kasunduan. Muling wika ng nilalang. Naglakad ito papunta sa maliwanag na bahagi ng bodega. Nanlaki ang mga mata ni Delphine dahil tumambad sa kanya ang isang nilalang na may dalawang ulo. Ang isa ay nakatingin sa likod at ang isa naman ay sa harap. Isa ka palang galmog? Sa pagkakaalam ko, hindi naman kayo kumakain ng tao . Pero bakit tumatanggap ka ng alay? Tanong ni Delphine. Hindi nga ako kumakain ng tao. Ang mga inaalay sa akin ni Sixto, ginagawa kong alipin. Kasalukuyan silang nakakulong sa aking tahanan at nag-aantay na sila sa bago nilang kasamahan. Kaya sumama ka na lang na maayos kung ayaw mong masaktan. Tugon ng galmog. Anong sinasabi mo? Hindi ako alay. Naparito ako para patayin ka. Wika ng binata. Sabay labas sa punyal. Nanlaki ang mga mata ng nilalang. Napaatras ito dahil sa takot. Yan ang punyal ni Kristo. Paanong napasayo ang sandatang yan? Tanong ng nilalang. Pasensya na. Di ko sasabihin Dahil sawang-sawa na ako sa kakakwento sa mga tao kung saan nanggaling ang punyal na to. At isa pa, wala na ding halaga pa na malaman mo. Mamamatay ka na . Tugon ni Delphine habang naglalakad papalapit sa nilalang. Teka, baka naman pwede pa nating pag-usapan to. Sabihin mo kung anong kailangan mo. Maraming pera? Swerte sa buhay? Banggitin mo lang, ibibigay ko yun sa'yo. Tanong ng galmog. Nakakatukso. Pero salamat na lang dahil hindi ko kailangan ng lahat ng nabanggit mo. Ngayon, palayain mo ang lahat ng bihag mo. Kung ayaw mong lalo pang lumala ang sitwasyon, hindi lang ikaw ang papatayin ko, kundi ang buong pamilya mo. Banta ni Delphine. Wag pakiusap. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Pumapayag na ako sa gusto mo. Mabuti naman kung ganun. Simulan mo na ang pagpapalaya sa kanila. Utos ng binata. Kagad namang binuksan ng nilalang ang isang lagusang nasa pagitan ng hilera ng mga bigas. At naglabasan ang mga kalalakihang nakakulong doon. Sinunod ko na ang kagustuhan mo. Kaya ngayon, tumupad ka sa pangako mo. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi ko gagalawin ang pamilya mo. Pero ikaw, ibang usapan na yon. Wika ni Delphine. Biglang tumakbo ang binata papunta sa nilalang. Sinaksak ito gamit ang punyal.
Walang ano-ano'y naging abo ang katawan ng nilalang. Matapos patayin ng galmog, lumabas ng bodega ang binata at sinalubong naman ito ni Mang Sixto. Ano bata? Napatay mo na ba ang nilalang na sinasabi ko? Tanong na matanda. Bigla itong sinuntok ng binata. Walang hiya ka. Ikaw pala mismo may gawa ng pagkawala ng mga tauhan mo. Ibubunton mo pa ang sisi sa nilalang? Inalay mo ang buhay ng ibang tao para sa pansariling kapakanan. Wala kang kasing sama. Sa susunod na gagawa ka ng kalokohan, siguraduhin mong kaya mong panindigan. Wika ng binata, sabay lakad palabas ng tindahan. Habang naglalakad ay nakasalubong naman ito si Aling Faustina. O ano? Nagawa mo na ba ang misyon mo? Tanong na matanda. Parang gano'n na nga. At natuklasan ko din na may mga tao talagang gagawin ng lahat para lang yumaman at magkaroon ng kapangyarihan. Tugon ng binata. Yan ang buhay ng tao. Bueno, hindi yan ang tinutukoy ko. Ang mga matador sa karnihan, ano nang nangyari sa kanila? Muling tanong na matanda. Mamaya ko pa malalaman eh. Nagsipagtakbuhan po eh. Hindi ko alam kung itutuloy nila yung bantaan nila. Pero mas mabuti na maging handa. Tugon ng binata. Tama ka, iho. Kaya kailangan na nating umuwi. At baka kung mapano ang mga bata. Paniguradong sasalakay sila ngayong gabi. Lalo pat alam na ng mga yon na nasa sayo ang punyal. Ang kagandahan lang nito, sila mismo ang nagdadala sa kanilang sarili sa patibong. Wika ng matanda. Sa kalagitnaan ng paglalakad, nakasalubong naman ng mga ito ang pangkat ni Brando. Tignan mo nga naman. At sino bang mag-aakala na magkikita tayo dito? Sana lang hindi mo pa nakakalimutan ang ginawa mo sa akin. Tanong nito. Pwede ba, Brando? Wag ngayon. Hindi na maganda ang timpla ko, ha? Tugon ni Delphine. Wala akong pakialam, bata. Kung ano man ang nararamdaman mo, maniningil lang ako sa ginawa mong pagpapahiya sa akin nung nakaraang araw. Wika ni Brando, sabay senyas sa mga kasamahan. Ay naku! Ang kukulit nyo talaga! Tugon ng binata, sabay sugod sa mga kalaban. Kagaya ng naunang tagpo, pinabagsak na naman sila ng binata sa pamamagitan ng tig-iisang suntok. Biglang binaril ni Brando ang binata. Natumba ito sa lupa. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay muli itong tumayo. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang maglalaro ng baril eh. Wika ni Delphine sabay hawak sa kamay ni Brando. Pinilipit ito para mabitawan ang baril. Isang malakas na suntok ang binigay nito sa kalaban. Dahilan para mawala ng malay. Siguro naman magtatanda na yung mga yan. Tara na. Kailangan na nating magmadali at magdidilim na. Wika ng matanda. Pagkarating sa tahanan, siniguro ni Delphine na nasa isang lugar lamang ang mga bata. Matapos ay nag-abang ito sa labas ng bakuran. Alam niyang anumang oras ay pwedeng sumalakay ang mga kalaban niya. Nakaupo si Delphine sa lupa habang hinihintay ang pagdating ng pangkat ng mga aswang.
Maghahating gabi na nang maramdaman ng binata ang biglang pag-alinsangan ng paligid. Napatayo si Delphine. Mahigpit na hinawakan ang punyal. Alam ko nandito na kayo. Kaya wag na kayong magtago. Wika ng binata. Isa-isang nagbakita sa kanyang harapan ang 4 na matador. Sa pangunguna ni Gudo. Ituloy na natin ang naudlot nating laban. Sisiguraduhin kong makukuha namin ang punyal mula sa iyo. Ang tagal kong hinanap ang sandatang yan. At ngayong nasa harapan ko na at abot kamay. Hindi ko napakakawalan pa ang pagkakataong ito. Tugon ni Gudo habang nagbabagong anyo. Kung talagang gusto mong makuha ang punyal, o sige, malaya kang gawin yon. Pero hindi ko may papangakong hindi ka masasaktan, ha? Wika ni Delphine. Matapos ay isa-isang nagsipagsugod ang mga kalaban. Dahil bago kay Delphine ang makipagbuno sa mga aswang, medyo nahirapan ito. Ngunit kalaunan ay nagawa niyang makipagsabayan sa bilis ng mga aswang. Gamit ang punyal ni Kristo, isa-isa niyang pinagpapatay ang mga aswang. Hanggang si Gudo na lamang ang naiwan. O ngayon, may gana ka pa din bang kunin ng punyal? Alam mo, nagsasayang ka lang ng oras at sayang lang din ang buhay mo. Wala naman kayo magiging problema sa akin kung hindi kayo manggugulo eh. Wika ni Delphine. At bakit naman ako makikinig sa'yo? Kayong mga tao. Nagsisilbing pagkain naming mga mas mataas na nilalang. At ang tanging nakaharang para matupad ang ganong batas ay ang hawak mong punyal. Sa oras na mapasa kamay ko ang sandatang yan, wala nang makakahadlang pa sa amin. Wika ni Gudo. Tinignan ni Delphine ang punyal. Muling ibinaling ang tingin kay Gudo. Yun ba talaga ang gusto mong mangyari? O sige, hayaan kita. Eto, kunin mo ang punyal. Pero wag mo akong sisisihin. At sana lang wag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon, ha? Tugon ni Delphine. Marahang naglakad si Gudo habang nakapako ang tingin sa punyal. Laking tuwa nito nang mahawakan niya ang sandata at halos mapatalon pa ito dahil sa wakas natupad na niya ang kanyang nais gawin. Sa wakas, napasa akin na din ang punyal. Wala nang makakapigil sa amin. Pero teka, bakit parang iba ang pakiramdam ko? Anong nangyayari? Bakit ang init? Tanong ni Gudo. Ang sandatang yan ay gawa mula sa binasbasang bakal. Hindi lang basta basbas, kundi mismong dugo ng tagapagligtas. Hindi ito maaaring hawakan ng mga nilalang na nagmula sa kadiliman o kahit na mga taong may pansariling interes. Pagpapaliwanag ni Delphine. Unti-unting natupok ang katawan ni Gudo. Napapasigaw ito at napaiyak dahil sa pisikal na sakit at kabiguan. Ang buong akala ko, maililigtas ko na ang aking angkan. Pero wala din. Isa lang din ako sa mga nabigo. Wika nito. Binalaan na kita eh. Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Dahil kagaya ng sinabi ko, hanggat wala akong nakikitang masama sa ginagawa nyo, wala kayong problema sa akin eh. Pero pinili mo pa din ang sariling interes mo. Kaya yan, pagdusahan mo ngayon ang kaparusahan ng desisyong pinili mo. Tugon ng binata.
Habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkaupos ng katawan ni Gudo, bigla itong nakaramdam ng awa sa nilalang. Sa sobrang paghahangad ng kapayapaan, umabot na sa puntong handa nilang isakripisyo ang kanilang mga buhay. Makamit lamang ito. Nakakalungkot mang isipin. Pero nabulaga ng maling paniniwala si Gudo. Ilang beses na itong nangyari, ngunit hindi pa din sila nakikinig. Wika ni Aling Faustina. Yun nga po yung masakit, Manang eh. Dahil may mga pagpipilian naman sila para sa mas magaang buhay. Pero pinipili pa din nila ang masalimuot at magulong daan. Tugon ni Delphine. Matapos ang pangyayaring yun, nagpasya sila Aling Faustina na lisanin ang lugar. Samantalang si Delphine naman, piniling magpakalayo-layo para maiwas sa gulo ang mga kabataang inaalagaan ng matanda. Ipinagpatuloy nito ang nasimulang pagpuksa ng mga aswang. Nag-aral din ito ng panggagamot sa mga nakikilalang albularyo. Nagpalipat-lipat ng bayan ang binata. Nagkaroon din ito ng sariling pamilya. Ngunit namatay ang asawa dahil sa sakit. Ang tanging naiwan ay ang nag-iisa nitong anak, na siyang naging daan upang marinig natin ang kwentong ito. Ayon din sa kanyang anak na ating tagapagpadala, 8 taon pa lamang siya nang pumanaw si Delphine. Dahil sa karamdaman, hindi nito nakita ang punyal. Sa hula nito, ibinao ni Delphine ang sandatang yun sa isang lugar. Alam ng binata ang maaaring mangyari sa oras na mapunta ito sa maling mga kamay. Sa kasalukuyan, patuloy pa ding nanggagamot ang anak ni Delphine. Bukod sa kanyang pangalan, ang panggagamot lamang ang tanging naiwan sa kanya ng ama. Gayunpaman, nagpapasalamat ito dahil kahit papano, nakasama niya si Delphine bago pa man ito bawian ng buhay. Walang malinaw na dahilan ang kamatayan ni Delphine, maging kung saan napunta ang dugong punyal ni Kristo. Gayunpaman, hindi na ito hinanap pa ng kanyang anak, sa takot na baka mapasa kamay lang ito ng masasamang loob. Nakontento na lamang sila sa katotohanan na minsang naging tagapangalaga ang kanyang ama ng isang banal na sandata na kung tawagin ay punyal ni Kristo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.